Isang pinagpalang araw sa inyong mga kapatid, sa ating mga kapatid dyan sa ating satellite mission sa Barangay Payatas, Quezon City. Sa panguna ni Sister Joanne at ni Brother Ben, kamusta na kayong lahat? Nawa isa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Ngayon ay ika-2 ng July taong 2021 at salamat sa Panginoon. Isa na namang araw na tayo ay magpapatuloy sa pagkikita-kita, pagsasama-sama, pagbabahagi ng mga salita ng Panginoon. Mga kapatid, kamusta na kayong lahat? At nawa ay sa mabuti kayong kalagayan kahit sa mga suliranin natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Lagi nating isipin na laging mabuti ang Diyos. Amen? Kasi wala naman tayong magagawa sa mga sitwasyon kundi na lumapit sa Diyos at manalangin, humiling sa Panginoon. Di ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, isang pinagpalang araw sa inyo. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Diyos. Sumainyo nawa ang kaharian ng Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. So, ngayong araw ay tayo ay magpapatuloy sa babahagi sa inyo na ating inspirational message. So, napakabuti ng Panginoon. Ngayon ay July na, napakabilis lang ng panahon. Napakabilis lang ng araw mga kapatid. Kaya lagi tayong pinapaalalahanan na kung gaano kabilis ang panahon, hindi lang natin mamalayan baka tayo ay mawala sa presensya ng Diyos at kung ano-ano ang mga pinagagawa natin sa buhay. Di ba mga kapatid? Kaya laging magpapaalalahanan sa isa't isa at magsipag-aralan sa isa't isa. Amen? Hallelujah. So ating inspirational message sa araw na ito ay tungkol sa pinamagatang a clay in the hands of the potter. Di ba? So, mga kapatid, ang aral na ito ay aral ng Diyos tungkol sa magpapalayok at sa sisidlang ginagawa niya ayon sa kanyang minamagaling na gawin. So, ang aral tungkol sa magpapalayok ay inahalin tulad sa atin mga kapatid na kung tayo ay mga clay or putik na kung saan na tayo lamang ay nasa kamay ng magpapalayok. Kung paanong magiging maganda ang isang palayok or ang isang sisidlan ay naayon sa mga kamay ng gumagawa ng isang magpapalayok. Amen? So, ngunit nangangailangan mga kapatid na sumusunod lang ang clay or yung putik sa kung ano ang gagawin sa kanya ng kanyang tagapaggawa or yung magpapalayok. Di ba? So ganyan ang pagwahalin tulad sa atin ng Diyos na tayo ay mga putik na sa kanyang kamay na siya ang gumagawa sa atin. Di ba? So malalaman natin mga kapatid na sa aral na ito ay wala tayong kakayahang gawing maging magaling o mabuti sa paningin ng Diyos. Wala tayong kakayanan na siya lamang ang gumagawa sa atin. Hindi sa ating kakayanan kundi sa Diyos na gumagawa sa lahat ng bagay na ginawa niya sa mundong ito. 'Di ba? Kaya kung tayo ay may pananampalataya sa Diyos, may pagtangkilik sa Diyos, tayo ay sumusunod lamang sa Diyos sa kanyang mga kautusan. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. So sa aral na ito, basahin natin ayon sa sulat ni Jeremiah sa chapter 10 verse 23, hindi sa ating kakayanan. Wala tayong kakayanang gawing mabuti ang ating sarili. Kahit sino ka pa. Kahit professional ka pa at anong pang natapos mo, ano pa ang kalagayan, katayuan natin sa lipunan, wala tayong kakayanan para maging mabuting tao, kundi ang Diyos lamang ang siyang kayang gumawa sa ating mabuti sa kanyang
harapan. Kahit ano pang natapos nating pag-aaral, kung hindi natin naunawaan ang mga salita ng Diyos at hindi tayo nagpapasakop sa mga salita ng Diyos, wala tayong kakayanang gawing mabuti ang ating sarili. At hindi iyon katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Amen mga kapatid? Kaya sabi niya dito sa Jeremiah chapter 10 verse 23, ang sabi niya dito, O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kaniyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kaniyang mga hakbang. 'Di ba? Kaya walang kakayanan ang tao na magtuwid ng kaniyang mga hakbang kahit ano pa siya kagaling kung hindi niya nauunawaan at napakinggan ang salita ng Diyos. Magiging walang kabuluhan sa harapan ng Diyos ang kanyang lakad. Amen mga kapatid, naunawaan natin? Hallelujah. So, kapag ang isang tao ay nais magmagaling, ngunit hindi naman niya tinatangkilik ang kaparaanan ng Diyos, ang landas na dapat niyang dinadaanan, maaring magiging maganda ang kanyang mga kaparaanan, ngunit sa paningin lamang ito ng tao, ngunit hindi ito makakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos na siyang gumawa ng ating buhay. Amin mga kapatid? Kaya nga sa Jeremiah chapter 9 verse 23, basahin natin ang mga talatang ito. Sabi niya dito mga kapatid, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran. Sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. See? Kaya hindi sa pamamagitan ng ating mga pagmamapuri sa ating sarili, kundi sa Panginoon lamang. Ang Panginoon ang nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito siya ay nalulugod, sabi ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Sapagkat ang Diyos ang nakakasiyasat ng ating puso at pag-iisip. Siya yung nakakasiyasat lamang ng pag-iisip at puso ng tao. Alam ng Diyos ang puso ng tao na sobrang masama. Masama ang puso ng tao. Kahit ano pa siya, kayaman, kakakilala, karangal, kung wala siyang pagtangkilik sa Diyos, wala siyang pagtanggap sa Diyos, ang puso ng tao mga kapatid, masama. Kaya ang kasamaan hindi lang makikita mo sa mga gumagawa ng mga krimen, sa mga ordinaryong tao. Hindi lang sa ganun, kundi makikita mo sa lahat ng katayuan ng tao, sa lahat ng uri ng tao, anuman ang kanyang katayuan sa buhay. Pag wala siyang pagkakilala sa Diyos at pagpapasakop sa mga kautusan ng Diyos, masama. Masama mga kapatid, doon sa puso ng tao nang gagaling. Ganyan ang kalagayan ng tao. Amen? So alam ng Diyos na ang puso ng tao na siyang masama. Kaya ito ang pinakamalubhang sakit. Ito ang pinakamalubhang sakit ng tao. At ito ang nais. At ito mga kapatid, ang sakit sa puso. Ito yung sakit na nais gamutin ng Panginoon. Di ba? Sapagkat ang tao walang pag-ibig sa Diyos. Wala siyang pag-ibig sa Diyos. Kung wala siyang pagkakilala sa Diyos. Ang nais ng Diyos na gamutin ang ating sakit sa ating puso. Yung pagiging masama nang gagaling sa loob ng ating mga puso. Sa mga taong walang pagkakakilala sa Diyos. Amen? Pagalingin ang tao sa kanyang mga sakit. Ayon sa Jeremiah chapter 17 verse 5,
Sabi niya dito mga kapatid, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig. At ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog. At hindi matakot sapagkat ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kaniya-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Kung paanong lumilimlim ang pugo sa mga itlog na hindi ni kanya, gayon siya nagtatangkilik ng mga kayamanan, at hindi sa pamamagitan ng matuwid sa kanyang mga kaarawan ay iiwan niya yaon, at sa kanyang wakas ay magiging mangmang siya. Ang maluwalhating luklukan na naitaas mula ng pasimula ay siyang dako ng aming sanktuaryo, o Panginoon na pag-asa ng Israel. Lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya. Silang nagsisihiwalay sa akin ay masusulat sa lupa, sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon na bukal ng buhay na tubig. Iyong pagalingin ako, O Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako, sapagkat ikaw ay ang aking kapurihan. So mga kapatid, sinasabi niya dito, pinapakita dito sa ating nabasa na yung tao dapat tumiwala sa Panginoon, hindi sa kanyang mga sariling lakad. Hindi siya pwedeng malumakad ng walang pagkakakilala sa Diyos, sapagkat doon nalalaman ng Diyos ang puso ng tao, ayon sa kanyang mga kani-kaniyang mga lakad. So mapala daw ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang kanyang pag-asa ay sa Panginoon. Kaya nga inaaral natin ito, yung mga salita ng Diyos, upang maalaman natin ang mga lakad natin na mayroon bang Diyos sa ating mga pagdesisyon sa buhay, sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Sumasangguni ba tayo sa Diyos sa ating mga kahilingan, pangangailangan? 'Di ba mga kapatid, tinatangkilik ba natin ang Diyos? 'Di ba? Kaya ito ang nais sabihin ng Diyos, na mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Para raw siyang tubig, para raw siyang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. So sapagkat mga kapatid, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? 'Di ba? Kaya ang Diyos lamang ang nakakaalam ng puso ng tao. Kaya sa mga salitang ito mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Diyos na ang sakit ng tao ay yung puso niya. Yung walang pagkakilala sa Diyos, walang pagpapasakop, walang pagtitiwala. 'Di ba? Kaya sabi ng Panginoon dito, sabi ni Jeremiah, "Heal me, O Lord, I shall be healed. Save me, and I shall behave, for thou art my praise." Kaya pinapakita dito na may sakit ang tao. May sakit ang tao, at ang Panginoon lamang ang makapagpagaling sa kanya, at ang Panginoon lamang ang makapagligtas sa kanya. 'Di ba mga kapatid? So ito ang sakit na pinakamalala sa tao, yung puso niya na walang Diyos. Naunawaan natin mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. So ano ang nararapat nating gawin? Tayo ay
magpasakop sa Diyos. Tayo ay tumangkilik sa Diyos at tumiwala sa Diyos. Di ba? Hallelujah. So, kasi mga kapatid, yung aral na ito, na kung saan ang mga Israelites noong panahon na yun ay binigyan ng Panginoon ng hinuhukuman ng Panginoon dahil sa kanilang kasamaan, dahil sa kanilang mga sari-sariling lakad at hindi na sila sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya yung hinuhukuman ng Diyos ang bayang Israel sa panahong ito na sila ay sasalakayin ng kaaway. Sila ay magiging mga alipin doon sa Babylonia dahil sa kanilang pagsuway sa mga kautusan ng Diyos. Kapagkat hindi nila iniisip ang mga kautusan ng Diyos, hindi nila isinasagawa, sila ay nagsisamba sa mga Diyos-Diyusan, sila ay lumayo sa pagtangkilik sa Diyos. Kaya tingnan mo ang mga bayang walang Diyos, tingnan mo ang mga taong, mga sambahayan, walang pagkakakilala sa Diyos. Tingnan mo ang mga taong hindi tumitiwala sa Diyos, kundi kanya-kanya sila ng mga lakad. Kaya ito ay pinapahambing sa ating mga pamumuhay, mga kapatid, na kung gaano tayo kalayo sa Diyos. Kaya kung gaano ang mga kahirapang dinaranas natin, dahil nakalimot tayo siguro sa Diyos. 'Di ba? Ang mabuti at ang masama ay kapwa sila, parehas silang dumaranas ng kahirapan sa mundong ito. 'Di ba? Dahil sa kasamaan ng tao. Pero alam mo, sa kabila ng mga sitwasyon na ito, mga kapatid, dapat nating alalahanin na ito ang mga paraan na nais ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. Amen? Naunawaan natin, mga kapatid? Hallelujah. So, sa kabila ng mga sitwasyong ito, maganda ang dapat kakakantungan ng ating sitwasyon. Sapagkat sa panahong ito, ating makikilala ang Diyos. Ating sasampalatayanan at tayo ay manunumbalik sa Diyos. Ito ang naraapat nating gawin. Na hindi lamang sakupin tayo ng kung ano-anong mga manlulupig, kundi yung mga nakikita natin, mga kapatid, na dapat maunawaan natin na sinasakop tayo ng kapighatian, kahirapan sa mundong ito. Dahil baka nga nagkulang tayo sa paglapit sa Diyos. Ganyan ang lipunan na nakikita natin ngayon. Kung gaano lumalawak ang kaalaman, ang tao ay lumalayo sa Diyos kasi na-amaze sila sa paglago ng karunungan ng mundo. Hindi na nila inaalala ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, nakalimot na yung tao sa Diyos. Di ba, mga kapatid? Kaya nga ito, yung aral ng magpapalayok, mga kapatid, tayo ay pinapaalalahanan na manumbalik tayo sa Diyos at tayo ay Kanyang gagawing sisidlang ikapupuri ayon sa Kanyang kakayanan, ayon sa Kanyang minabagaling na kaloobang gagawin sa atin. Di ba? Nung una, nung wala ka pang pagkakakilala sa Diyos, kung doon saan ka makikita, di ba? Kung saan ka napupunta, ngayon meron ka ng pagkakakilala sa Diyos, lagi ka ng nakikinig ng Kanyang mga salita, ng Kanyang mga aral, at nababago mo ang iyong sarili, ang inyong pamumuhay. Kaya unti-unting nababago ang uri ng ating lakad, nababago ang ating mga sarili ayon sa kaparaanan ng Diyos. So ganyan tayo inihahambing ng Diyos. Ang aral na ito, mga kapatid, sa Jeremiah
ay inihahambing rin ng Diyos para sa kanyang bayang Israel. Inihahambing niya na isang pagtataksil ng babae sa kanyang asawa. Kasi nagtaksil sila sa kautusan ng Panginoon. Kaya ganyan din tayo, na kung hindi natin tinatangkilik ang salita ng Diyos, para tayong mga may pagtataksil sa ating mga kanya-kanyang mga pamilya. Di ba? Kabasahin natin mga kapatid dito sa Jeremiah chapter 3 verse 20. Ang sabi niya dito mga kapatid, tunay na kung paanong humihiwalay na may pagtataksil ang babae sa kanyang asawa, gayon kayo, nagsisagawang may kataksilan sa akin o sambahayan ng Israel, sabi ng Panginoon. Isang tinig ay naririnig sa mga luwal na kaitaasan, ang iyak at ang mga samo ng mga anak ni Israel, sapagkat kanilang pinasama ang kanilang lakad, kanilang nilimot ang Panginoon nilang Diyos. Kayo'y manumbalik, kayong nagsisitalikod na mga anak, aking pagagalingin ang inyong mga pagtatalikod. Narito kami ay magsiparito sa iyo, sapagkat ikaw ay aming Panginoon naming Diyos. Amen. So mga kapatid, ito ay pagpapaalala ng Diyos sa atin na tayo ay manunumbalik sa Diyos sa lahat ng ating lakad, sa uri ng ating pamumuhay. Amen? So kaya mga kapatid, nung nagsimula yung pandemya, nung nagsimula ang lockdown, ang mga pinagigiliwan natin ay pagtatanim ng halaman. Pagtatanim ng mga magagandang uri ng halaman sa ating pamamahay at pagtitinda, pamimili ng iba't ibang uri ng palayok. Di ba? Naging uso yung mga palayok, iba-ibang disenyo, iba-iba ang mga uri ng palayok. Merong plastic, merong gawa sa putik, merong gawa sa semento, at kung ano-ano pa. Di ba mga kapatid? Kaya doon nakikita natin dapat ang tunay na kalagayan ng lipunan natin. Nagre-remind lang yun sa atin kung paano ang uri ng ating pamumuhay at ano ang salita ng Diyos na ating dapat maunawaan. Na kung paano ang palayok ay ginagawa ng Diyos, kung paano tayo rin maging katulad ng palayok sa kamay ng Diyos. Naunawaan natin mga kapatid. So merong resemblance, merong pagkakatulad ang ating uri ng pamumuhay. At dapat nating iukol ayon sa katuwiran ng salita ng Diyos. Amin mga kapatid. So ito mga kapatid ay magpapaalala sa atin na ano ang nais nating mangyari sa ating pamumuhay. Ano ang nais nating mangyari? Ano ang lakad na nais nating gawin? Ayon sa kalooban ng Diyos o ayon sa ating sariling lakad? Di ba? Ano ang nais mong maging uri ng palayok or sisidlan? Sisidlan ba sa ikapupuri, sa ikararangal, o sisidlan sa papahiya? Or may sinasabi dito sa 2 Timothy si Apostol Pablo na sabi niya, ano ang nais nating maging sisidlan? Sisidlang ikapupuri o sisidlang hindi ikapupuri? Di ba mga kapatid? Tayo ay manumbalik sa Diyos na siyang ating sabi dito sa aklat ni Timothy, sa 2 Timothy chapter 2 verse 20, sabi niya rito mga kapatid, datapwat ang isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak,
kundi mayroon din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kaya anong nais nating lakad sa ating uri ng pamumuhay? Na kung tayo ay mga palayok sa kamay ng Diyos, paano natin gagayahin? Paano natin isasabuhay ang mga salita ng Diyos? Paano tayo magpapasakop sa mga salita ng Diyos? Tayo ay nanaisin ba nating gawin tayo ng Diyos sa ikapupuri o sa ikasisirang puri? Di ba mga kapatid? Kaya nasa sa atin ang pagdesisyon. Ang pagdesisyon sa pagsunod sa kaparaanan ng Diyos at sa kanyang kalooban. Ang pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng uri ng ating suliranin. Di ba? Amen. Hallelujah. So dahil dyan mga kapatid, nais ng Diyos na tayo ay pagalingin sa ating mga karamdaman. Ang karamdaman na higit sa lahat na ating nais ng Diyos na pagalingin ay sa ating puso. Na tayo ay magkaroon ng puso para sa Kanya. Pag-ibig sa Diyos. Kaya kung maalala natin ng mga ating pinag-aralan ng mga nakaraang buwan, 'di ba? Ano ang unang dakilang utos ng Panginoon? Anong dakilang utos ng Panginoon? Ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, buong lakas, at ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen mga kapatid. Kaya sa ating laging pakikinig at pagtanggap ng mga salita ng Diyos, tayo ay magiging tayo ay gagawin ng Diyos na sisidlang Kanyang iibigin. Kanyang pagagalingin tayo sa ating mga sakit at Kanya tayong ibibilang na matuwid. Di ba mga kapatid, naunawaan natin? Kaya ang aral na ito sa Book of Jeremiah, kung malalaman natin mga kapatid, dahil sa kanilang mga kasalanan sa bayang Israel, dahil sa kanilang pagtalikod sa mga kautusan ng Diyos, hinayaan ng Diyos na sila ay magiging captives, or sila ay masasalakay ng Babylonia at dadalhin sa Babylonia bilang mga alipin sa loob ng 70 taon. Di ba? Ganun katagal, 70 taon. Kaya naman mga kapatid, hindi lamang na ganun din ang mangyayari sa atin, kundi na alipin tayo sa ibang uri ng mga aral na hindi naman ipinag-uutos ng Diyos. Yung mga wala sa kautusan ng Diyos ay ating ginagawa. Kasi bakit? Kasi hindi tayo nakakakilala sa Diyos. Hindi tayo nakakapakinig at nakakatanggap ng Kanyang mga salita. Ayaw nating pakinggan. Kaya ganyan ang nangyayari karamihan sa atin. Doon tayo nagkulang. Kasi nga tayo ay mga nagkasala. Simula pa man nung nagkasala ang ating mga magulang, sina Adan at Eva, minana na natin ang kasalanan. Kaya nga sabi doon sa Romans chapter 3 verse 10, yung ating mababasa, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas
nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Kaya mga kapatid, kung nakikita nyo, sabi niya rito, ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Yan mo, sa kawalan ng aral, kawalan ng pagkakakilala sa Diyos, tingnan mo ang ating lipunan, ang mga kriminalidad na nakikita nyo sa palibot. Kaya anong ating panangga? Ano ang ating gagawin sa mga suliranin na yan na ating kinabibilangan sa lipunan? Tayo na nakakakilala sa Diyos, tayo ay lumalapit sa Diyos at laging humihiling ng tulong ng Diyos na ilayo tayo sa gawa ng masama. Diba mga kapatid, naunawaan natin? Hallelujah. Hallelujah. So ano ang paalala sa atin mga kapatid ng Diyos? Sabi niya dito sa Proverbs chapter 1 verse 7, ayon dito sa Kawikaan sa chapter 1 verse 7, sabi niya dito, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan ng turo. So nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng takot at iyon ang magsimula ng ating kaalaman. Ngunit raw ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Ay mga hindi nakikinig ng ating mga aral, hindi isinasabuhay ang mga aral na kanilang naririnig. Yun ay mga mangmang. Sabi ng Biblia rito, ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Di ba? Kaya sino ang magaling sa inyo? Sino ang laging nakikinig? Siya yung magaling. Siya yung pinasimulan ng kaalaman, sabi ng Diyos dito. Yung sa kanyang may takot sa Diyos. Sa kanya magsisimula ang karunungan. Ang sabi naman mga kapatid, so dapat tayo ay marapat na magkaroon ng takot sa Panginoong Diyos. Amen? Kaya sabi ayon dito sa Proverbs, tayo ay pinapalahanan na sabi ng Diyos, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg, ikintal mo sa iyong puso. Sa gayoy makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. See mga kapatid, so ang payo ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng takot sa Kanya. Tayo ay huwag manahan sa ating sariling karunungan. Huwag tayong manalig sa ating sariling kaunawaan, kundi kilalanin natin ang Diyos at ituturo niya sa atin ang tamang landas. Huwag daw tayong magmagaling-galingan. Huwag kang magpakampantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. So, ano ang nais mong maging bilang isang sisidlang gagawin ng Panginoon? Tulad ng isang magpapalayok.
na gumagawa ng isang sisidlan. Di ba mga kapatid? Ano ang nais mong maging sisidlan para sa paningin ng Diyos? Di ba? Di ba? Yung iba nga gusto nila ng magandang sisidlan. Kaya nga nung nauso ang bentahan ng mga palayok at mga pots, yung mga lalagyan ng kanilang mga tanim, mga halaman, pumipili sila ng magandang mga palayok. Pumipili sila ng mas magaganda, matibay, at yung may mga magagandang disenyo. So, ganyan din naman tayo. Di ba mga kapatid? Nais mo bang maging magandang disenyo? Dapat ihalin tulad din natin ang ating sarili sa kung ano ang ating ginugusto. Kung gusto natin yung maganda, dapat nung tayo ay makakaunawa ng salita ng Diyos, gagawin rin natin ating sarili na katulad ng ninanais natin sa mga bagay na nakikita natin. Di ba mga kapatid? Gawin mo ang nararapat na mga bagay para sa iyong sarili ayon sa kagustuhan mong mga bagay na ninanais mo. Di ba? Naunawaan natin mga kapatid? Sino ba ang pipili ng babasaging papalayok? Sino ba ang gustong pumili ng bungi-bunging palayok or basag-basag? Di ba? Kaya nga ang sabi dito sa Jeremiah, katulad ng palayok, sabi niya rito mga kapatid, at nang mabasag sa kamay ng magpapalayok ang sisidlang putik sa kanyang ginagawa, ay gumawa siya uli ng ibang sisidlan na minagaling na gawin ang magpapalayok. Kaya upang magagawin tayo ng Diyos na isang mabuti at magandang palayok, anong sabi niya rito? Kung ang bansang yaon na aking pinagsalitaan ay humiwalay sa kanilang kasamaan, ako'y magsisisi sa kasamaan na aking inisip gawin sa kanila. At kung gumagawa ng kasamaan sa aking paningin na hindi sundin ang aking tinig, ay pagsisihan ko nga ang kabutihan na aking ipagsabing pakikinabangan nila. So, hindi tayo makikinabang ng kabutihan mga kapatid kung hindi natin itutuwid ang ating mga sarili para sa Panginoon. Wala tayong makakamtang kapayapaan, kasaganaan, kundi puro mga paghihirap. Puro kasamaan ang ating mga mapapala dahil sa hindi natin pagtalima sa mga kautusan ng Diyos. Amin mga kapatid, naunawaan natin. Kaya ang pagiging isang maganda at kanais-nais, kapuri-puri na isang sisidlan na ginawa ng magpalayok, hindi naman ito mga kapatid nagagawa sa isang buong araw. Hindi ito nagagawa sa ating buhay, sa ating sarili, sa loob ng isang linggo, isang buwan, isang taon. Kundi na doon na tayo magsisimula sa ating buhay. At hanggang sa panahon na darating ang maratnan tayo ng Panginoon na sumusunod sa kanyang mga kalooban. Amin mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So, tulad ng isang palayok, dapat nating isipin na nasa kamay tayo ng Panginoon. Hindi tayo hihiwalay sa Diyos, kundi tayo ay magpasakop sa kanyang kautusan, magpasakop tayo sa kanyang mga salita, tayo ay gagawin niyang isang kanais-nais na kanyang minamagaling na gawa ng kanyang kamay. Amen mga kapatid. Hallelujah.
Hallelujah. So mga kapatid, dito nagtatapos ang ating inspirational message sa araw na ito at maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mga salitang pinagkaloob. At tayo ay yumuko sa panalangin. Tayo ay buksan natin ang ating puso para sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos naming nasa langit, salamat Panginoon sa biyaya ng iyong mga salita na aming napakinggan, aming natanggap sa araw na ito. Maraming salamat Panginoon na sa iyong kabutihan Panginoon nagpapaalala sa amin kung sino kami sa iyong harapan, na kami ay patuloy na gagawin mong ayon sa iyong kagalingan, sa iyong minamagaling na gawa ng iyong mga kamay. Sa aming pagsunod, Panginoon, tulungan mo kaming marapat na makasunod sa iyo nang naaayon sa iyong mga salita. Gawin mo kaming isang mabuti at kanais-nais na palayok na gawa ng iyong kamay. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga salita mo na aming napakinggan at tinanim mo sa aming puso. Pagpalain mo ang aking mga kapatid, mga kapatiran dyan sa aming satellite mission na sa pagkarinig at pagkaunawa ng iyong mga salita. Bigyan mo nga, Panginoon, ng kaunawaan ng kanilang paningin at pandinig sa mga aral na kanilang tinanggap. Pagpalain mo ang aking mga kapatiran na dyan sa aming satellite mission. At ano man ang gawa ng kanilang mga kamay, pagpalain mo, God. Salamat, Panginoon. Ilayo mo sila sa gawa ng masama, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng karamdaman at sa anumang mga trahedya. Pagkaloob mo rin, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, pangkabuhayan sa araw-araw. Salamat, Father God. Patuloy tayong yumuko, mga kapatid. At mga kapatid, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. 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 So, glory to God. Maraming salamat mga kapatid. At lagi akong mag-iwan ng mensahe sa inyo na lagi tayong magalak sa Panginoon, magpuri sa Panginoon, at magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat lagi nating kasama ang Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So God bless you all mga kapatid.